Nanalo sa loto noong 1,900 at 60 ang may-ari ng ari-arian at binili nila ito para sa pamilya nila upang makatakas sa abala at ingay ng Paris at mamuhay ng tahimik at payapa dito sa probinsya. Ngayon, ang buong lugar na ito, ang buong syato, ay inabandona na naiwan pa rin sa loob ang lahat ng kanilang mga antigong gamit at ari-arian. At susuriin natin ito ngayon. Tara na. Natagpuan namin ang mansyong ito na nakahiwalay sa gitna ng kanayunan ng Pransya at talagang nagulat kami sa aming nakita sa loob. Sa loob ng maraming dekada, nabubulok na ang lugar na ito dito, kasama pa rin ang lahat ng kamanghamanghang mga kasangkapan at antigong gamit sa loob nito. At hindi ka maniniwala dito, pero gumagana pa rin ang kuryente sa loob. Pagkatapos naming dumaan sa tila walang katapusang mga tumpok ng dokumento, nagsimula na naming buuin ang timeline at isa itong roller coaster. May nakita kaming ebidensya ng malaking panalo sa loto noong dekada 60 na agad nagbago ng kapalaran ng pamilyang ito. Ginawang palasyo ng tapiserya at antigong gamit ang lugar na ito. Nakakita kami ng malulungkot na liham mula sa lihim na pag-iibigan noong digmaan at litrato ng mga bata mula sa iba't ibang bansa. Patunay ng buhay na puno ng paglalakbay, sining at saya. Mula pagtatayo noong huling ika-18 siglo hanggang sa pagbagsak nito, ang bahay ay parang museo sa loob ng mahigit 20 taon. Ito ay isang syato na may kaluluwa, isang lugar na nais naming tuklasin at ibahagi sa inyo. Mayroong hindi tama. Oo, mas maganda. Kumusta sa lahat? 1.5 linggo na lang bago ang Pasko. At gusto ko ipaalala na tuloy ang aming Christmas promotion kung saan makakatanggap kayo ng handwritten Christmas card na may brochure. DK Wax Seal na kami mismo ang magsusulat sa bawat order mula sa webshop. At makakakuha pa rin kayo ng 10 diskwento kung gagamitin ninyo ang code na SantaBRO 10 sa alinman sa aming mga magagandang produkto sa webshop. Salamat sa suporta nyo ngayong taon, tulad ng pagbili ng hoodie o water bottle na ito. Napakagandang ari-arian at halos 300 taon na ito ngayon. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros. Ang DK. Ako si Leslie sa likod ng kamera, kasama natin si Luke at mayroon kaming isa na namang kamanghamanghang eksplorasyon para sa inyong lahat dito sa Pransya. At talagang gustong-gusto ko ang property na ito. Naalala ko ang mga Italian villa pero ito ay isang maagang ika-18 siglong manor sa kanayunan ng Pransya. Makikita mong itinayo ito sa Louis XV na estilo. Isa lang itong parisukat na Chateau Manor ayon sa tawag nila rito. Hindi man ito kastilyo. Siguradong isa itong marangya at marangal na tirahan. Pero marami kaming kasaysayan at kwento na ibabahagi sa inyo ngayon tungkol sa lugar na ito. At meron din silang magandang bakuran dito sa paligid. O, puro damo na ngayon, pero makikita mo pa rin ang ilang mga natitirang bato. Oh, may ilang gilid na palamuti dito. Nakakita kami ng ilang mga larawan sa loob ng kasagsagan nito. Oh, Ipakikita namin mamaya sa lahat ang mga larawang iyon. Sobrang kamangha-mangha. Mamaya, sa likod ng hardin, may nakita kami. Parang basketball court yata yon? Oo, tama. Yung basketball court, malamang nakita na yon sa drone. Pero ngayon, dadalhin namin kayo sa loob ng lugar na ito at ipaparanas sa inyo ang isang sandali sa kasaysayan ng buhay ng mga taong ito. Si Franca ang huling nanirahan dito. Oo, siya ang babae ng lugar na ito. Oo, medyo masukal na ngayon. Pero tingnan mo kung saan tayo papasok sa property na ito. Isang buong library, punong-puno ng shelves ang mga pader. magaganda talaga itong mga shelves or cabinets na ito. Talagang maganda at marami pa ring libro gaya ng nakikita mo. Ibig kong sabihin, hindi mga makasaysayang libro, pero maraming magasin at mga bagay na ginamit nila dito sa loob ng property na ito. Dito namin nakuha karamihan ng aming pinag-aralan. Oo, nag-research ako ng halos 1 oras tungkol sa mga taong ito at medyo marami-rami talaga ang kailangang pagdaanan. Simulan na ba natin ang kwento? Sa tingin ko,
Ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento ay tiyak na yun muna. Napanalunan nila ang bahay na ito sa loto. At naman na, o hindi naman na, napanalunan nila ang 2 milyong French francs noon. Na kung isipin ngayon ay mga kalahating milyong euro, 470,000 nga lang, pero malaki pa rin. Pero sapat na yun noon para bumili ng ganitong ari-arian. Oh, Baka kaya nila itong bilhin dahil sa dagdag nilang pera. Nakita rin namin ang napakaraming litrato ng pamilya. Ito ang lolo, hindi ko alam ang pangalan niya. Tinatawag din ba siyang Henry? medyo mahirap malaman mula sa mga sulat. Mukhang tinatawag din siyang Henry. Pero Medyo magulo ito. at ito ang anak niyang babae na tinawag niyang Lorelte at siya. Sila ay isang halo-halong pamilya at siya ay ampon at meron silang 2 ampon na anak at isa pa. At si kami doon, kung maaring kang bumalik ng isang larawan, yun din ang tunay na ina sa tingin namin. Oo, Kaya siya bumalik pa rin para bumisita na talagang maganda. oo. May mga magagandang litrato ng mga taong ito dito. Hindi mo alam? Ang cute naman. Ginawa lahat ito sa loob ng bahay. Gawa pa rin lahat ito ng anak na babae. Gusto ko talaga ang larawang ito. Itong isa, Itong isa, yung mga babae at yung nanay na may hawak na bata sa likod, ang daming magkakapatong. Ito na. Oo. Ito si Arlette at si Victor, 2 ampon. Mukhang mas huli dumating si Victor kaya mas matanda siya noon. Posible. Pero magkamukha sila ng edad. Grabe, ang daming kamanghamanghang larawan dito. At tapos meron pa tayong larawang ito. Hindi ko alam kung ano ang kasama ng mga batang ito dahil siguradong hindi nila ito kinakatawan. Alam mo yon kung may sense ba yun o kung ano man? Si Henry ang ama ng pamilya at siya rin ang sinasabing nakita ko ang sulat na nagsasabing siya ang nanalo ng 2 milyong dolyar. Kailangan pa ba tayong ipakitang ibang larawan dito? Ibig kong sabihin, napakarami talagang mga larawan. Grabe. Tuloy-tuloy lang talaga. Ang galing. Oo, maganda nga. Dito nagsisimula ang kwento. May isang pamilya na binubuo ng isang ina at ama at 3 anak na nakatira dito. Hindi pa natin napag-uusapan yung tungkol sa tunay na anak. May isa ring babae, di ba? Isang dalaga. Mahirap talagang tukuyin kasi sa isang banda parang andun siya pero minsan parang sandali, eto ba? Isa pa ba itong tunay na anak? So hindi pa tayo sigurado, di ba? Hindi, pero sigurado tayo sa 2 ampon na bata. Oo, at dito makikita mo ulit sila. Ito si Victor ulit at ang kanyang kaarawan. Nagkaroon ng maliit na salo-salo dito sa loob ng kastilyo. Mukhang maraming tao mula sa pamilya nila ang bumisita. Ang astig talaga nito. Oo. Makikita mo rito ang mga larawan ni Victor. Ginawa ito sa... Hindi talaga ito isang date. Sige, wow. Napaka-interesante na ng kasaysayan na yan. Pero bukod pa dyan, nakakita kami ng librong ito. Ito ang kumpletong diary ni Ginang Prangka, ang babaeng nanirahan dito. At ikinukwento nito ang tungkol sa kanyang buhay. Araw-araw. Nagpatuloy ito hanggang 2,000 nang siya na lang ang natira sa ari-arian. At literal niyang isinulat araw-araw ang kanyang nararamdaman, emosyon, filosofiya, at pati na rin ang kanyang kalungkutan dito sa lugar na ito. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, unti-unti ring kumupas ang kanyang pagsusulat. Mga palatandaan ng maagang demensya. Medyo malungkot pero maganda ring mabasa at masulat ang librong ito. Diyos ko, sablay ako sa Ingles ngayon. Ang galing. Kailangan din banggitin na guro ng filosofiya si Henry. Tama, at alam ba natin kung ano, trabaho ni Franca? Iyan ay isa pang mahalagang detalye sa kwento. Kung pupunta tayo dito, makikita natin ang isang painting. At nakakita na ako ng maraming paintings at ilang mga sanggunian tungkol sa sining dito sa bahay na ito. Maaari nating sabihing isa siyang artist. Pero hindi ako 100% sigurado tungkol doon. Nakikita natin dito ang 1,987 ang spring. Ito ay kotse na ipininta ni Bernard Marcel Bernard. Kaya hindi niya ito ipininta. Sige, hindi ako sigurado sa ginawa niya. Misteryo pa rin sa kanyang magandang pagpipinta. Pwede mo. At saka, ano nga ulit ito dito?
O parang ginawa lang itong set para ihanda ka para sa isang inumin at sigarilyo. Parang meron kang mga tasa dito at may mga ashtray doon. What? Paano ba ito nabubuksan? Kahit paano. Oh, hindi naman. Mukhang sarado talaga lahat. Oh, Talagang interesante. Gusto ko rin ang orihinal na mga batong fireplace na malamang ay mula pa noong simula ng property na ito. kita mo ito sa plate. 1,787 ang laki ng ashtray na yan. Hindi ko alam. Oo, akala ko bahagi lang yon ng fireplace. Pero yun pala ang ashtray. May ilang artwork tayo dito sa itaas na mukhang African. Ito ay talagang African. Ibang-iba sa kung paano natin inilalarawan si Jesus. Oo, maganda naman. Talaga, napakaganda. Talagang gusto ko ito. Oo, ang ganda ng kwartong ito. Pansinin mo rin ang mga kahoy na biga at lahat sa itaas. Talagang kamangha-mangha sila. Nakakamangha. Gustong-gusto ko ang kwartong ito. Dapat may salon sa kanto. Oo nga. Isa itong napakanipis, maganda, at magarang estilong salon na may upholstery. Oh, at tinitingnan mo rin ito, di ba? Oo, puno ito ng mga sulat kamay na liham at mga larawan. Grabe, hindi ko pa nga ito natitingnan. Hindi, dito banda. May biyahe para sa skiing. Yan yung pinsan mula sa Istanbul. Ay wow, Mehmed. Sa likod, English yon at nakasulat, 1,963 ismir. para sa pinakamamahal kong pinsan na may walang hanggang pagmamahal. At nakakapagod na pagmamahal. Oo, para umalis o kung anuman. Sinasabi nito. Oh, Parang ganon. wow. Kaya pala may pamilya sila kung saan-saan. Mahilig din silang mag-ski, gaya ng nakikita mo. Oo. Lahat ng mga biyahe at kung ano-ano pa. Namuhay sila ng marangya matapos manalo sa loto. Naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Kamangha-mangha! Talagang kamangha-mangha! Sige, punta tayo sa susunod na kwarto. At dadaan tayo sa pintuang ito dito. Oh, sige. Ipakita mo sa mga tao kung paano ako noon. Ako'y... Tama ha. Pwede mong tingnan si Lake. Tingnan mo to. Paano ako magkakasya dito? Oo nga, bahala ka na dyan. Gagawin mo ba? Maliit? Tara na. Pare, tara ba tayo? Oh, may isa pa tayong artwork dito sa hallway. Oh, ito ba si Maria na hinahalikan si Jesus? Mukhang siya nga, nakaasul siya. Si Maria kadalasan nakaasul, di ba? Kung wala kang nakikitang pirma sa painting, kadalasan yung pintor mismo ang nagtatago nito sa bahay nila. Ang astig talaga nito. Oh, ewan ko. Alam ko. Talagang napupuno nito ang hallway na to. Oo, sigurado. Gusto ko rin ang ayos ng bahay, lalo na ang arkitektura. May maliit kang hagdan pababa rito, tapos magandang bato na hagdan paakyat dito. Tingnan mo lang ang kwarto na papasukan natin. Mataas ang kisame, hagdang bato. Oo, tapiserya. Ang ganda ng tapiserya. Sige, pag-usapan natin mamaya. Kapag umakyat muna tayo. Tingnan mo itong pasilyo na ito. Oo. Magandang gawa sa kahoy din ang meron sila dito. Palamuti ito ng salamin o kung anuman sa tingin ko. At siguro ito na yung parte na mararamdaman mong mas Italiano na ito. Oo, sabi ko. Ay ang pag-ukit. Ang talagang nararamdaman kong Italiano ako. Sinabi ko nung pumasok ako sa bahay na ito. Sobrang Italiano ang pakiramdam. At iyon ay dahil sa mga vaulted na kisame. Dahil malaking bagay iyon sa mga bahay sa Italia. Pero pati na rin ang pangkalahatang pakiramdam ng mga kasangkapan at ang mga gawa sa kahoy. Pero sa Italia, kadalasan wala silang mga gawa sa kahoy. Karamihan ay mga painting ang meron sila. Tama, oo. At ito ang cabinet kung saan nila inilalagay ang lahat ng kanilang mga jacket kapag pumapasok sila sa bahay. Nandito pa rin ang inline skates at gamit ng mga bata. Wow, sige, isara na natin ito. Ang ganda ng stereo. Excited na akong ipakita sa iyo sa itaas. Itong salamin na ito ay siguradong orihinal. Narokoko rin. Salamin ito mula ika-18 siglo. Makikita mo ito sa mga gintong dahon at lahat ng detalye dito pati na rin sa mga ukit na disenyo. At makikita mo rin na ang tingga sa likod ng salamin ay medyo kumukupas na. At ibig sabihin nito na orihinal talaga ito. Wow! Siguradong napakahalaga nito.
Oh, bahala yan pag-aarit. Oh, Oh, dati, oh. Hindi natin alam ang nangyari sa pamilya. Nakakalungkot. hindi alam natin na namatay si Henry Maagang namatay si Henry. Siguro noong 1980. noong dekada 70. Kahit noong dekada 70. Oh, At pagkatapos si Franca, tama, sa simula sinusulat niya ang tungkol sa kanyang kalungkutan. Siyempre, iyon ay noong dekada 2000. siyempre, maaari ka pa rin makaramdam ng kalungkutan kahit 30 taon na ang lumipas. 30 taon na ang lumipas. Oo. Sinusulat niya yon pero gusto talaga niyang manatili rito. Oh, Sa isang punto, ano nga bang nangyari sa kanya? Baka nakapasok siya sa isang lugar o bahay. baka bumalik siya kasama ang mga bata. Or baka may nangyari na hindi natin alam. Napaka-misteryoso ng kwento. Wow, ang pink niyan. Oo nga, ha? Oh, may ilang gamit din sa hallway. Kaunting chinoiserie at magandang plato. Oh, mag-ingat ka, Leslie. Mag-ingat ka. Isa pang salamin. Nakita mo ba na may basement din? Tingnan mo. Ay, hindi ko pa nakita. Tingnan natin doon. Pareho Pareho pa tayong hindi nakapasok doon. Medyo malalim talaga yon. Oo nga. Tara na. Yeah. Tara na. Tara na. Tara na sa basement. Ang malalaking pintuang kahoy ay palatandaan na matagal na ang basement. Ha? Nag-iwan ako ng mga gamit dito. Mas malaki na naman ito kaysa sa inaakala ko. Mabilis na tumutubo ang amag dito. Sige, huwag kang magtagal dito. Tingnan lang natin sandali. Mukhang astig talaga ang basement na ito. At pati na rin itong mga butas, kung saan pwede mong lagyan ng gamit ang basement. Tapos pwede mong ipasok ang mga kahoy at iba pa dito sa mga butas. Naghahanap kami ng wine cellar, gaya ng alam mo. Maliit lang ito. Oo nga. Tingnan mo ang maliit na tubig. Mukhang alakit. Tiyak na ito ang dati nilang maliit na imbakan ng alak. Ano ang nandito sa likod? Imbakan ba ito ng pagkain? May ilang kaldero at gamit sa paghahalaman. Shit's Angba Wine Cellar. Siguradong mga storage unit ito. Makikita mo rin sa estilo ng arko, dito sa kisame ng basement na ito ay itinayo. Maagang ika-18 siglo, hindi maagang 1,800 S, matagal na panahon na. Sige, balik tayo sa itaas. Napansin ko rin dito. Tingnan mo, parang mga haligi ito. Oo nga. Mukhang may mga renovation na ginawa dito. Isang astig na kalderong bakal. Ha, okay. Marami pang gamit ng mga bata ang naiwan dito, ha? Yung mga laruan nila. Ha? Kapag bata ka, seryoso yan. Seryosong bagay. Pero tama ba yon? Ha? Wow, ang ganda niyan. Hindi ako makapaniwala kung gaano ito kaganda. Sige, maganda. Sige, tara na. Nako, mag-ingat ka. Iba rin ang kwartong ito. Bihira mong makita ang arkong kisame dito sa Pransya. Siguro mga 10 o 20 beses ko lang ito nakita sa libu-libong gusaling na explore ko. Pero sa tingin ko napakaganda nito. Tingnan mo yung malaking chandelier na nakasabit sa gitna ng kwarto. Gawa yan sa tanso. Dati siguro lalagyan ito ng kandila tapos nilagyan na lang ng kuryente paglaon. May mga kakaibang muebles dito. Masasabi ko, Oo, medyo kakaiba pero may mga magagandang pintas sa kahoy. sa mga kahoy na panel na kakaiba rin. Medyo kupas na pero maganda pa rin. May Diyos doon sa kanto. Sigurado ako. At meron din tayong piraso ng luwad dito, mukhang gawa ng isang artist. Wow, nandito pa rin ang tea set. Mukhang mga upuan sa hardin ang mga ito. Pasensya na. Parang mga roton na upuan, alam mo na. Bagay pa rin sila sa bahay. Pero ako, Sa tingin ko rin. meron itong magandang set ng tisa. Gusto ko talaga ito. Ako kahit ano. Inglaterra. Hey, ayan na naman ang laro natin. Oo nga, pero ngayon napuno na lahat ng butas.
Paano ka gagalaw ngayon? Kasi sa tingin ko, sa normal na paraan, dapat may isang bakante, di ba? Oh, yun din ang akala ko. Oh, Oo, sige. Kailangan kong tingnan itong laro na to. Dito, mahalaga ang bahagi natin dahil mas marami pa tayong larawan na nakita. At ang una nilang hawak ay pagkatapos nilang manalo sa loto. Binili nila ang property na ito at agad silang nagsimulang mag-renovate at magdagdag ng mga extension sa lugar. Kaya yung library na nakita natin ay idinagdag lang pagkatapos oo. ng pamilya ni na Henry at ng kanyang asawa. At ito sina Henry at Franca sa tabi ng kanilang ari-arian, parehong proud. Mukha silang masayang masaya. Oh, maaga na wala ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, Oh, mas marami pang pag-aayos sa bahay. Ginawa talaga nilang sariling munting lugar ito. Maglalagay ako ng ilang larawan dito. Makikita mo ang isang aerial na larawan ng bahay at heto pa ang isa pang aerial na larawan ng bahay. Oh, mas kita mo na ang mga hardin. Mayroong malalawak na hardin sa paligid ng lugar na ito. Oh, damo lang talaga, pero maganda ang driveway. Oo, at may mga guho rin at kung ano-ano pa. Sa tingin ko, guho na yung bahay. Pero baka hindi rin. Iba naman ito. Siguro, Oo, malamang iba nga ito. Tignan mo to. Mukhang ang saya niya. Ang saya-saya niya. Ibig kong sabihin, napakaraming litrato dito. Lik. Tingnan mo, alin ba ang ipapakita natin? Isa na namang aerial na litrato? Napakapangit, napakapangit. Ha? Wow! O at itong dalawang babae sa harap ng gate. Gusto ko rin talaga. oh, malamang kapatid niya o iba pa. At pati na rin itong isa. Oh, Hindi ba kamangha-mangha? Oh, ang kapatid niyang babae na hindi natin makilala. Oh, kapatid niyang babae mula sa Istanbul. ayan na naman ang kapatid niyang babae mula Istanbul. Cousin? Oh. Ilan ito sa mga lumang larawan? Siguro nung ikapitong markahan. Sa tingin ko, ito ang mga lolo't lola. Oo, ito at ito. Ito sina Henry at Franca. Tapos hindi. Sa tingin ko, ang mamagulang ay, Oo nga, 1,963. oh. Oo. Oh, sa tingin ko nga, Oo, hindi kami sigurado. Social. Wow! At nandito pa rin ang mga class picture nila. Ang galing! Nandito pa lahat ng pangalan nila sa likod. Sandali lang, grabe. meron pang isa mula sa isang universidad, tingin ko, naka-imprinta ito dito. Oo nga, dito ito. Ito yung klase sa filosofiya, di ba? Ah, ganun pala. Parang ganito pala ito. Pero nabanggit ba dito sina David at Valois? Hindi ba sinasabi na filosofiya? Nandyan ba? Akala ko nakuha natin ito sa Instituto ng Notre Dame de Cham. Dito naging profesor si Henry. Oo nga pala. Iyon ang paaralan sa Paris na tinuruan niya. Pagkatapos pumunta siya rito nang manalo sa loto. Grabe! Ang daming kasaysayan, ang daming kwento, sobrang daming kasaysayan tungkol sa lugar na ito. Tingnan pa natin ang kwartong ito. Oo, halatang luma na ang cabinet na ito. Oo, pero may mga astig na tampok ang cabinet na ito. Sa tingin ko, Oo nga. medyo boring yung base, pero yung mga detalye doon, Gusto ko talaga yung mga kakaibang pattern ng dahon doon. Oo. Ito, mas parang cabinet na istilong. 1,970. Oh, ha. Dati, ang salamin sa taas ay isang napaka-interesanting piraso. Makikita mo na may gitara na nandito noon. oo nga, Nasa kasamaang palad ay nabali. Ang plasterwork na may gintong palamuti ay napakaganda. Nahulog ito mula sa pader. oh, Dahan-dahan itong nasira. Ilang mas kawili-wiling upuan pa at isang napakanipis na kasangkapan dito sa sulok. Wow! At ito ang tinatawag nilang daybed. oh, pwede ka talagang magpahinga dito. Para lang ito sa isang maikling tulog sa hapon. Lalo na kung ikaw, kung may kastilyo ka, hindi mo na kailangang gumawa ng marami sa, oo ha, Mapapagod ka sa kakalakad sa loob ng kastilyo. oo at pagpapanatili ng iyong hardin at mga bagay na ganoon. Ito ay may napakapudpud na still life sa tingin ko. Oo, makikita mo pa rin ang mga ubas dito sa ibaba. Oo, at may isang babae dito.
Oo, may English na plaka rin mula sa Sydney, Australia. Wow, kamangha-mangha. Oh, Yeah, oh. tama. Ang kahon ng pagpipinta. Oh. Mukhang napakatanda na nito. Oh, Maganda pa rin ang mga brush, pero makikita mo na sobrang gamit na ito sa paglipas ng mga taon. siguro gusto ko na ito ay may kaparehong kulay ng painting sa hall. Hindi, Wow! Oh, hindi ako magaling sa kulay. Pero kung sabi mo, siguradong maniniwala ako dyan. Maganda! Maganda ang kahon ng pintura. Sige, susunod na kwarto? Oh. Siguro ito ang paborito kong kwarto sa bahay. Oh, ang ganda talaga ng kwarto na to. Yung kisame, yung brass channeler ulit. Pero kapag tiningnan mo mula dito sa side na to, tingnan mo. Napakalaking fireplace. Oo. At dito sa fireplace na to, kung titingnan mo, sa tingin ko yan ang orihinal na petsa ng mansyon. Oo nga. 1757. 1,757. Sobrang nakakabaliw yon. At dito naman makikita natin ang plato ng fireplace na may mga fleur-de-lis. Sinubukan nilang sunugin ang ilang ebidensya bago umalis dito. Tama. Ipakikita mo rin ang stained glass na bintana na ito. Anong nasa likod kahit ano? Oh, hindi ko alam. Mukhang may ilaw sa likod nito at pwede mo itong buksan. oh, gumagana siya. Ang galing. Sa totoo, hindi namin na-try ang kuryente. Parang ganito ako. Ayos yan. Gusto ko na gumagana ang kuryente dito sa lugar na to. Ang astig nun, Sobrang astig nun. Hindi Iniwan ang lugar na ito ng 20 taon. Ay, hindi ko talaga inasahan ito. Ang astig niyan, di ba? oh. Oo, mga tol. Ha? Maligayang pagdating sa Pransya. Maligayang pag-explore dito sa Pransya. Pagkatapos, may napakalaki tayo. Natulala ako. Wala akong masabi. Yeah. Sige, pwede pa tayong magpatuloy. Ngayon, may malaking mesa na oak wood na napapalibutan ng magagandang upholstered na upuan. Oh, nakita mo ba ang mga paa ng mga upuang ito? Oo, malalaki sila. Ang astig talaga nila. May fleur-de-lis din sila roon. Oo nga. Wow! At pati na rin ang kalahating inuming bote ng alak. Ang galing, oo. At hindi rin natin pwedeng kalimutan ito. Ang tapiserya nito? Magandang tanawin. Malamang mula ika-18 siglo, hindi ako sigurado. Karamihan sa mga tapiserya noon ay ginawa sa Paris at Brussels. Pero ano? Ito, Bourgeois. Sa tingin ko iyon, nagsaliksik ako tungkol dito. Tapiseryang estilong Bourgeois na may magagandang luntiang kagubatan at mga baryo sa likuran. Napaka-komportabling tanawin. Tunay na totoo. Oh. Oo, tiyak. At yung set ng porselana sa ilalim niyan, ang ganda rin yan. Maraming mahalagang bagay dito sa bahay na to. Oo, nakakabaliw ang ganda ng mga wall sconces dyan sa tabi. Malamang naging electrified din yan dati. It's fake? Oh. Oo, parang plastic ang pakiramdam. Oo, sobrang pangit nila. Timo style sila ha. Tapos itong drone dito sa kanto. Grabe, ang galing din. Uy, may maliit kang still life. Portrait ng bulaklak. Oo, at isang porcelain na paso. Ang astig nun at hindi pa natin napapakita ito. Oh. Ano to, pansindi? Malamang para dito to. Sa tingin ko, Oo nga, siguro nga. Sige. tingnan mo nga. Wow, gumagana ang mga ilaw dito. Ano? Ang astig nun. At ngayon, oras na para sa pinakamahalagang kwarto sa bahay, ang kusina. Oh. Tingnan mo ito. Ha, ang ganda naman nito. Wow, ang ganda ng kwarto na ito. Ito ang paborito mong kwarto. Look, Gustong-gusto ko ang kwarto na ito. Gustong gusto ko ito. Chandelier ba talaga ang tawag dito? oh,
Parang hindi na siya chandelier sa laki. Pero ang ganda talaga niya. Gusto ko talaga ito at gusto ko rin yung pader. Ang gaganda ng mga ilaw. Talagang napaka-elegante ng kusina ng kastilyo na ito. Kusina ng kastilyo. Oo, parang kusina talaga ng kastilyo. Parang kastilyo talaga ang buong lugar na ito. Lahat ng gamit nila at lahat ng dating pag-aari nila, iniwan lang dito. Sa tingin mo ba yung mga batang inampon nila ay hindi pupunta dito? Mga nasa 40 na siguro sila ngayon. Oo, parang ganun. Nabasa ko rin na may lumipat sa Alemanya at Netherlands. Oo nga, tama. Oh, hindi ako sigurado tungkol dun ha. Buti na lang sarado na ang ref. Salamat sa Diyos. Oo. Mga bote ng alak, mga pampalasa, mga hindi pa nahuhugasang pinggan. Sige ha? Tinetesting ko lang dito. Ang galing. Ang trolley ni Butler. Gusto ko talaga ang lugar na to. Oo. Bibilhin ko to agad-agad. Hindi mo na kailangang baguhin ng kahit ano dito. Hindi, wow. Tara, akyat tayo sa taas. Oo. Medyo kinikilabutan ako sa bahay na to. Oh. Gusto ko to. Gusto ko talaga. Grabe. Siyempre. Ha? Siyempre, gumagana lahat. Grabe. Oh, tingnan mo itong tapiserya dito. Oh. Oo. Mukhang galing din yan sa ika-18 siglo. Magandang piraso. Oo, sinasabi ko nga na parang ang empty nito, di ba? Well, kasi walang mga hayop o tao, puro guho lang. Parang isa na namang still life ng probinsya. Sa tingin ko malayo pa yon sa ibaba. At ito ay isang guho ng Romano o Griego. Mukhang Romano kaysa Griego ang mga haligi. Pero sa ibabang kaliwa at isa pang tapiserya, naroon ang mga tao at tupa. Oo, tama. Yan. Parang lumabas lang sila mula sa tapiserya or kung ano man. Sa tingin ko, bagay ito sa hallway. Isa itong magandang piraso. Gusto ko kapag naglalagay sila ng mga tapestry sa mga hallway na ganito, nagbibigay ito ng pakiramdam ng init. Oh. At maganda ang piraso na yan. Tulad ng sinabi mo, oh, tingnan mo, may inidoro sa sulok. Oo, madalas mo itong makita sa gitna sa hagdanan. Basta may inidoro lang sa mga malalaking lugar na ganito. Oo, ang problema kasi, kapag unang itinayo ang mga lugar na ganito, hindi talaga nila iniisip na lagyan ng mga inidoro o kung ano paman. Kaya kapag dinadagdag na lang ito pagkatapos, nilalagay na lang nila kung saan may espasyo. Kaya malamang may aparador dito dati at naisip nila, pwede nating gawing banyo ito. Kaya mahirap maglagay ng banyo sa ganitong lugar matapos ang orihinal na konstruksyon. Yeah. Tsaka, anong gagawin mo sa mga tubo at lahat ng yan? Medyo matrabaho talaga. Maganda naman ang pinto, Oo, at tungkol naman sa mga parol na ito. May masasabi ka ba rito? Halimbawa, may 1 oras ako. Wala akong ginawang kahit anong research tungkol dito. Pero ang astig talaga nila, Ang laki nila. oo, hindi nga sila mukhang Pranses para sa akin. Hindi. At napakabulaklakin. May mga bulaklak at mga dahon. At puting estilo rin ito ng Louis XV at may puting bagay. Gusto kong subukang buksan sila. Oh, tingnan natin. Oh. Ayan, tayo ang nauna. Tama ba? Hindi ko sigurado. Sa gabi, maganda talaga ang dating nila sa bahay na ito. Gusto mong pag-usapan ang mga bato dito, tama? Oh. Oo. Medyo nakakalito rin ito. Mukhang may mas marami pa. Oo, parang may nabali. Dito makikita mo yung mga butas. O tinakpan ng semento? Pati tinakpan ng semento. Parang may umbok dito dati. Oo, dito sa loob nito. Oh. Oo, interesante nga. Hindi ko rin alam yon. Mukha siyang crest ng hangal. Ganon. O astig na pinanatili nila yon. Oo. Malamang mula pa nung simula ng bahay na ito. Oo, pero baka inukit nila at inukit talaga ito. No? Baka nabasag ito dahil sa bitak doon. Posibleng napakagandang piraso pa rin, kahit ganoon. Handa ka na ba? Oo. Tara, akyat tayo. Ang sarap ng araw. Aling side, kaliwa muna tayo. Kaliwa muna. Sa tingin ko, kaliwa mo na. Oh, pero una, tingnan mo muna ang hallway. Oo. Ang hallway ay astig, ang mga ilaw sa dingding hanggang sa dulo.
Maraming upuan sa kanto. Heto, maliit, napakaliit, sobrang liit. Mukhang rebulto. Oh, parang si Maria ulit. Tapos meron tayong bus dito sa ilalim ng bata. Sige, oh, ang ganda ng upuan. Napakanipis. Oo nga, di ko pa to napansin. Maraming kamanghamanghang bagay dito sa bahay. Tingnan mo. Oh. Wow, Ang kwartong ito, ang kwartong ito. Mahilig talaga ako sa canopy beds. Oo, maganda talaga ang kama na ito. Oo, hindi siya masyadong nakabalot sa kama. Hindi. Kaya kadalasan meron ka ring 4 na poste na canopy bed na talagang tinatakpan ang buong kama. Gusto ko rin ang ganitong estilo. Oo. Oo, parang nagbibigay ito ng makalangit na pakiramdam na para kang pupunta sa langit. Sa Dutch, ang tawag ay langit na kama, na literal na salin, habang sa Ingles ay canopy bed. Mas gusto ko ang langit na kama. Oo. Parang kama na dinadala ka sa langit, ginawa pa rin. May mga nightstand sa tabi nito. Napakagandang busto ang nandoon. Talagang kamangha-mangha. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko? Sa tingin ko, kung paano nagtutugma ang mga Pranses. Kaya makikita mong tugma ang mga kurtina sa canopy bed. Oo. At lahat nagtutugma at yan talaga ang gusto ko sa estilong Pranses. At syempre, hindi mo naman basta-basta makikita ang malalaking chimenea sa bubong ng walang dahilan. Oh, maganda talaga ito. Oh, at kadalasan gawa ito sa marmol, pero itong isa ay gawa sa bato. Malamang inukit muna ito tapos dinala dito. Tapos, Oo. Oo, buna itong bagay na to. Astig yung plato na yan. Pero parang sinasabi mo na, gusto ko talaga yung bato sa totoo lang. Oo. Ang ganda talaga. Ang daming magagandang antigong gamit dito sa lugar na to. Mukhang luma rin ito. Oo, sigurado akong mula rin ito sa ika-18 siglo at hindi ako sigurado kung Rococo style din ito. Pero makikita mo ang kalawang ng tingga sa likod ng mga panel ng salamin dito na nagsasabi sa iyo na ito ay tunay na piraso. Malamang ay 200 taon na ang tanda. Ang ganda talaga nito. Meron tayong ilang mga larawan dito sa itaas. Oo nga. May ilang mga pinta. Oo nga. Hindi rin galing sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya ang nagpinta. Hindi, mukhang hindi naman. Ang cabinet ay puno pa rin ng lahat ng mga kumot at sapin sa kama. May ilan pang mga painting dito. Oh, mas marami pang mga painting. Oh. Oh, probinsya. May isang babae doon. Wow, medyo mas impressionistiko. Oh. Maganda ang kwarto. Oo, kakaiba talaga ang kwarto na ito. Oo. Patuloy akong sumusubok. Ang mga ilaw. At may ilan pang upuan dito sa pasilyo. Siyempre, sino ba ang may gusto niyan? Oo nga pala, ito yung Ang kadena ng barya. Well, hindi natin alam kung may mga barya talaga ito. Pero mukhang may pagka-Arabic, Hinduistiko. Siguro kaunti base sa mga inscription na nandoon. mahirap sabihin. Parang suot ng mga belly dancer habang sumasayaw. Di ba? Oo, kung may nakakaalam, pakisabi lang sa amin. Oo, ang astig ng mga konsyertong to. Oo. Oo, siya si Henry, siya si Lolo. Lolo Henry. Oo. Haha. Pareho sila ng pangalan ng tatay niya at siya ang lola. Oo, may isa pang kwarto. Medyo mas simple. Oo. Mas walang laman, mas simple. Oh, isang bumbilya lang ang gumagana. Siguro hindi pa ito tapos. Wala na ito. Oo, silipin natin dito. Oo, medyo nawala, medyo walang laman, pero maganda talaga. Oo, gusto ko pa rin. Maganda itong piraso. Oh, ano to dito? Mukhang parang anting-anting din ito. Oo. Magpatuloy sa pagtatrabaho. Dito mo nilalagay ang balumbon. Naglagay ka ba ng balumbon dito? Oh.
Wala nang balumbon sa loob niyan. Siguradong para lagyan ng kung ano sa loob. Sige. Oh. Oh, Oo. Komportableng kwarto. Komportableng kwarto. Wala masyadong masasabi tungkol dito. At may ilan pang mga kwarto dito sa likod. Ha? oh. Oo, meron tayo nito. Parang kwarto ng bata. Oo, siguradong kwarto talaga ito ng mga bata. Isa sa mga bata dati nakatira dito. Yung Lego doon. Oo, yung Lego at lahat ng bagay. Ibig kong sabihin, maganda talaga yung kwarto nila. Mas malaki pa yung kwarto niya kaysa sa kwarto ko ngayon. Oh, ha? Tingnan natin ang nilaro niya kasama si Jamie Lear. Mahilig akong magbasa. Maganda rin ang kwarto. Oh. Siyempre. At pagkatapos itong kwartong ito ang pinakamasama. Oh, ito ang kanang bahagi ng kastilyo. Kaya meron pa tayong kaliwang bahagi ng kastilyo na kailangang ayusin sa syato. Sige, at isa pang huling bagay na pwede nating ipakita. Oo, alam ko na yon. Ang huling bagay ay ang idinagdag na banyo. Oo. Malamang ginawa rin nila ito kalaunan. Ibig kong sabihin, mukhang ganun nga. Oh, ang banyo. Oo. Tara, pumunta tayo sa kabilang bahagi ng kastilyo. Oo. Soha, may daan dito, di ba? Oo. Ito rin ang bahagi na itinayo pagkatapos. Nasa ibabaw ng aklatan ito ngayon, kaya makikita mo rin ang mga hagdan dito. Ibig kong sabihin, ginawa nilang parang palaging bahagi na ito noon. Oo, maganda ang pagkakagawa nito. Napakaganda ng pagkakagawa. Oh, at nakuha na. Sa tingin ko, hiwalay ang circuit na ito, kaya hindi gumagana ang bahaging ito ng kastilyo ngayon. Pumasok tayo sa pangunahing silid tulugan. Oo, napaka-interesanting silid tulugan. May maganda ring fireplace dito. Guglielmo. Oh, Guglielmo, Porta Palace. Ha? Hindi ko alam ito. Magandang plato ng fireplace dito sa pader. Matagal na nating tinitingnan ang upuang ito, di ba? Oo, gusto ko ang upuang ito. Mukhang gawa ito sa solidong blok ng hardwood o kung anuman. Oh, galing Africa ang piraso na ito. May isang tao na matagal nang naguukit nito, taon-taon na. Yung mga leon na nandoon, Oh, yung mga leon sa paanan at mga leon din ito. sa tingin ko, leon sa sandalan, giraffe. Giraffe. Ang astig talaga nito. Napaka-cute talaga ng pirasong ito. At dito naman, bagay na bagay ang mga kortina at kama. Oh, Naniniwala akong pareho sila, tama ba? baka ginagamit nila ang kurtina bilang kama at ang kama bilang kurtina. Oo. Napakaliit ng kama. Pwede namang matulog doon ang dalawang tao, pero tiyak na masikip. Oo, pero nakita naman natin yung pintuan na pinasukan nila. Hindi naman sila ganun kalaki. Hindi naman talaga sila malalaking tao. Oo, hindi ko nakita na nakalock yun. Ah, sige, may susi dito. Talaga. Marami na sigurong tao ang nagpunta rito para mag-explore ng lugar na ito. Hindi. Wala, hindi ako nakakita. At meron ka ring isa pa dito. At dito nila inilalagay ang kanilang mga damit. Oo, talagang hindi ko inasahan na ganito karami ang kasaysayan ng mga tao dito. At ang dami pang antigong naiwan dito nung una tayong dumating. Ganda ng dokumentaryo. Salamat sa panunood. Salamat sa pagsama, Luke. Kita-kits ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode.